mga inspirasyon para po sa lahat. Our goal in life is to become a better person. Araw-araw, yan ang goal natin. Ang tayo'y maging mas mabuti kesa kahapon. So, yan yung ating pong goal. Mas mabait tayo ngayon kesa kahapon. Mas mapagbigay tayo ngayon kesa kahapon. Mas malakas tayo ngayon kesa kahapon. Mas okay tayo ngayon kesa kahapon. So, yan yung goal kasi natin. Nagiging better person tayo daily. Sabi ko nga sa inyo dati, after sana ng pandemic na ito, paglabas natin sa ating mga kukon ay tayo po yung mga napakagagandang mga paru-paro. So, kasi sinisira ng pandemya ang mga ugali natin. Sumasama ang ugali ng mga tao sa ganitong mga panahon. Pero sana tayong mga anak ng Diyos, tayong mga laging nakikinig na mga live stream, ay bumubuti tayo. Kasi kung hindi naman, walang kwenta ang lahat ng mga pinagagagawa ng bawat isa po sa atin. So hindi tayo dapat nag-i-stay sa isang level, nagle-level up tayo. Parang mga laro, kung naglalaro kayo sa mga cellphone ninyo, kasi wala naman tayong magawa, kundi dahil nasa bahay, laro dito, laro riyan, yung mga nilalaro natin, nagle-level up tayo. Doon sa mga may edad dyan na nagke-Candy Crush, kung anong level na kayo, ay hindi kayo nag stay sa level na yan. And every level ay bumibigat at tumihirap. So ganun din po sa ating mga personalidad. Lagi tayo nagiging better person araw-araw ng ating pong mga buhay. At isa sa mga ebidensya natin yung improvement ng ating pong mga behavior, ng ating mga ugali, ng ating mga mentalidad sa ganito pong panahon. Kaya nga ito yung mga pag-uusapan natin yung mga Pinoy's negative mentalities. So yung mga mentalidad ng mga Pilipino na dapat nang wakasan, dapat nang tapusin, dapat nang alisin sa ating pong mga buhay. Dahil hihilahin tayo ng mga mentalidad na ito pabagsak. Hindi tayo magiging better person kung ang mga mentalities na ito ay mananatili sa ating pong mga buhay. So kailangan tanggalin na yan. Alisin na. Sabi nila, yung mga mentalities daw natin na yan, bunga raw yan ng atin daw pong pagkakaalipin sa iba't ibang mga bansa. Dahil sa mga oppression na naranasan ng mga Filipino, ay tumubo yung iba't ibang mga mentalidad sa buhay natin na hindi na pala maganda, hindi na pala mabuti, pangit na ang kinalalabasan nito sa ating pong mga buhay. So ang lesson natin, yung pwede na yan. Or ngayon, nag-iba na yan okay na yan. Yan yung bago. Pero yung noon, sa mga ancient Filipinos, yung mentality nila, pwede na yan. Lack of quality, mababa ang standard. So, pwede na yan. Okay na yan. Yan yung sinasabi ng mga tao. Bakit ba lumalabas yan sa bibig natin? Bakit ba sinasabi ng tao na pwede na yan? Kasi ayaw niyang mahirapan. Most probably, mababa talagang standard niya. O kaya pagod na siya. O ayaw na niyang ituloy. Or pwedeng sabihin natin talagang tinatamad lang siya. So kaya ganun ang kanyang terminologies lagi. Pwede na yan. Yung bang gagawa siya sa school, sabi niya pwede na yan. Kasi ayaw niyang mahirapan. Pag merong gagawin sa bahay, pwede na yan. Diba? Pag merong kung ano pa man, laging sasabihin pwede na yan. Sa church, minsan nangyayari yan Magpa-practice, sasabihin pwede na yan. Diba? So, kakanta bukas, pwede na yan. Laging pwede na yan. Yan yung ating, kahit mga magsusuot tayo ng damit, sasabihin, pwede na yan. Laging ganun tayo. Kaya mahalaga na nagsusuri tayo, baka itong
mentality na ito ay bukang bibig natin. Hindi maganda yan sa mga anak ng Diyos. Baka ang mga masamang mentality na ito ay lalabas sa bibig natin. So hindi mabuti, hindi maganda na yan ay magiging bukang bibig natin na mga anak ng Diyos. Kailangan kung kaya namang improvein, bakit hindi i-improve? Kung kayang magbigay ng best, bakit tayo magsesettle sa good? 'Di ba? Palitan ng mentality para tumaas ang quality ng lahat ng ating pong mga ginagawa. Kasi mabuti yun eh. Kahit saan, pansinin nyo, kahit sa mga nagtatrabaho, pag walang quality, mahina ang quality ng lahat ng ginagawa, hindi sila aasenso kahit sa mga trabaho. Minsan may trabaho na natanggal pa. Minsan ang daming nagpapagawa sa kanila dahil walang quality ang kanilang gawa, naubusan sila ng mga customer. Diba? Sa halip na gumanda ka nung ikaw ay magpagupit, ay sumama pang itsura mo, sabi mo tuloy, hindi na ako babalik. Diba? Kasi walang quality. So kung nariyan ka na, taasan mo na ang kalidad. Kung may business kayo ng tindahan, galingan nyo. Kung kayo manggugupit, husayan nyo. Kung kayo ay manikurista, galingan nyo. Huwag kayo na murder ng kuko o ng daliri ng mga customer nyo. Hindi na sila uulit pag ganyan kayo. Diba? Hinuhusayan natin kung nasan kayong larangan. Diba? Nilalagyan natin ng quality, mataas na kalidad, ang ating pong mga ginagawa. Hindi tayo nagsesettle sa kung ano pa mang mga bagay. Halimbawa, pansinin niyo si Cain at saka si Abel. Nung maghandog sila sa Panginoon, diba, tinanggap ng Diyos yung handog ni Abel kasi good ang quality, best ang quality na kanyang ibinigay na handog sa ating pong Panginoon. Di po ba? Mahalaga yun eh. Si Abraham, anong hiningi ng Diyos kay Abraham? Ang kanyang kaisa-isang anak, pinakamamahal na anak. Kaya namang ibigay ni Abraham ang 20 baka eh. Kasi mayaman siya eh. Alam naman ng Diyos yun eh, na kayang ibigay ni Abraham ang lahat sa kanya eh. Pero yung kaisa-isang anak, pinakamamahal na anak, diba? At nung time na yun ay alam naman natin na nag-iisang anak yun ni Abraham kay Sarah. So papasinin po natin, hiningi ng Diyos. Hindi naman niya ipinagkait, ibinigay niya. Di po ba? So pero ang point natin, ang hinihingi ng Diyos, yung laging best natin. 2 Chronicles 2:5, the temple I am going to build will be great because our God is great than all other gods. Ang itatayo kong templo, sabi ni Solomon, ay yung pinakamabuti, pinakamaganda, pinakamahusay, the best, the great temple. Why? Because my God is great. Diba? Kaya ang ibibigay ko sa kanya, yung great. Bakit ako magsesettle sa konti, sa pangit? Kung kaya ko namang magbigay ng pinaka-best para sa kanya. So kung tutugtog kayo, gawin nyo na ang best. Kakanta kayo, best na. Diba? Kung kayo ay magbibigay, yung best. Yan ang dapat nating ginagawa. Diba? Lalo na noon, nung nagpupunta pa tayo ng kapilya, napakaraming laging late. Diba? Bakit ba yung sakit na late na hindi na gumaling-galing? May excusable na late, may sinasadyang late, may habit na late, meron ng sakit na late. Diba? Yung sakit na nila, yung pagiging late. At ang katwiran nila ito, it is better to be late than never. Mga baluktot na katwiran. Na okay lang late kesa naman di dumating. Hindi nagpunta. Mga maling mga katwiran yan. Kung kaya mong hindi malate, ba't ka magpapalate? Diba? Dahil yung late, para sa kanila, pwede na yun. Pero hindi pwede yun. Diba? Dahil dapat, tinataasan ng kalidad. Naalala nyo si Martha, negative yung nakita natin sa kanya eh. Diba? Nung lumapit siya sa Panginoong Yesus, kasi nagre-ready siya ng pinakamasarap na pagkain para kay Jesus at sa kanyang mga alagad.
So kung papansinin po natin, sabi niya sa Panginoong Jesus, pwede po ba pagsabihan ninyo ang kapatid ko, nakasalampak lang dyan, paupo-upo. Pwede po ba tulungan niya ako roon? Ang dami ko pang lulutuin, ang dami pang iyahanda. O, napagsabihan tuloy siya ng Panginoong Jesus na, Marta, Marta, balisang-balisa ka sa maraming bagay, pero isa lang ang kailangan. Pinili ni Maria na yung kapatid ang pinakamabuti, hindi yun naalisin sa kanya. Pero kuhanin natin yung isang magandang halimbawa. Kasi mali lang naman yung naging mentality ni Marta, pero papansinin natin, ang ganda-ganda ng kanyang ginawa. Bakit? Kasi hindi siya nagsettle doon sa kung ano lang ang ipapakain niya kay Jesus. Ang gusto niyang ipakain sa kanyang mga bisita, yung high quality na mga pagkain. Kaya naman napagod siya eh. Yun nga lang, nagreklamo siya, kaya napagsabihan siya ng Panginoon. Pero yung ideya niya, napakaganda. Kasi gusto niyang ibigay ang pinakamasarap at pinakamagandang pagkain sa kanilang mga bisita sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga alagad. Gusto niya high quality. Kasi cook ito eh. Pag tinignan nyo, lagi pag binasa si Marta, cook yan. Lagi yan nagluluto. Yan yung kanyang expertise. At syempre, pag ikaw ay magluluto, diba, hinuhusayan mo. Hindi ka nagsesettle doon sa kung ano lang. Ganun ang sinasabi natin kanina. So kung nasa ang larangan kayo, hinuhusayan nyo. Ginagalingan nyo. Diba? Dahil huwag kayong magsesettle doon sa okay na yan. Pwede na yan. So dapat tinataasan natin ng standard. Kailan hindi pwede ang pwede na? Bigyan ko kayo ng 5 bagay kung kailan hindi pwede ang pwede na. Tandaan nyo mabuti ha. Una, sa pagbibigay natin ng panahon, ng oras sa ating pong mga mahal sa buhay, hindi pwede ang pwede na. Spending time with our loved ones, hindi pwede ang pwede na. Hindi okay ang okay na. Diba? Hindi yan okay na. Kasi mawawalan sila ng saya. Kasi napakahalaga ng quality time, diba? Quantity of time na ibinibigay natin sa ating pong mga mahal sa buhay. Maraming pamilya ang nasisira kasi walang oras sa pamilya. Alam niyo sa isang study sa Harvard, sabi nila ganito, people who aged healthier and happier were the one who had strong family relationships because of time, bonding. Diba? Yun daw pong, ayon sa pag-aaral ng Harvard, sabi niya, yun daw pong mga tumatanda na mga healthier and happier, yan daw po yung mga tumanda na merong pong masayang pamilya. Yung merong family bonding. Yung may time sa kanilang mga magulang at mga anak. Kasi napakahalaga niyan eh. Kaya alam nyo, this quarantine, bawing-bawi tayo sa ating mga mahal sa buhay eh. Kasi nga, ang haba-haba ng ating panahon sa isa't isa. 5 months na tayo po yung magkakasama. Nagkakasawaan na nga yata. Laging magkasama eh. Pero alam nyo, yun ang napakahalaga at napakaganda na nagaganap sa buhay po natin. Kasi yung hindi pwede yung pwede na yan, yung oras na ibinibigay natin. Kailangan meron tayong quality time and quantity of time sa ating pong mga mahal sa buhay. Mahalaga yan eh. Kasi maraming nasisirang pamilya dahil sa wala yan eh. Walang time. Kasi iniisip nila, pwede na yan. Ako naman ay nagtatrabaho. Ako naman ay nagsisikap sa ibang bansa. Sa trabaho ko, sa ganito, sa ganyan ko, na ibibigay ko naman ng kailangan nila. Pwede na yan. Yan ang iniisip natin lagi eh. Pero tatandaan nyo, bawat miyembro ng pamilya kailangan ng oras. Ang mga anak natin kailangan nila ng oras. Minsan magugulat ka, matatanda na ang mga anak mo, wala na sila sa'yo. Di mo man lang nakarga. Diba? Kasi napakabilis lang ng panahon eh. Ang bata, saglit lang maging bata. Ang kabataan, saglit lang maging kabataan. Magugulat ka, may sarili-sarili na silang pamilya. Magugulat ka, mag-isa ka na lang.
Kaya mahalaga yung quantity and quality of time na ibinibigay natin sa kanila. Huwag niyong sasabihin sa family niyo, pwede na yan. Another, ang pagkakaroon ng tama at wastong pagtulog, huwag niyong sasabihin yung pwede na yan. Getting quality sleep is very important. Diba? Sabi ng pag-aaral, at least meron daw 6 to 8 hours na sleep. Pero mamaya, sasabihin ko sa inyo, merong mas magandang pag-aaral dyan eh. Yung iba kasi, ang tulog na lang 3 hours dahil sa trabaho, 4 hours na lang. Sasabihin nila, pwede na yan. Dahil sa puro trabaho ang ginagawa, puro business ang inaantupag, hindi na nakakapagtrabaho. Minsan sa sasakyan na natutulog. Diba? Kung saan-saan na inaabot ng tulog. Wala na sa tamang oras ang tulog. Sasabihin mo, pwede na yan. Diba? So, hindi pwede yun. Dahil masama yan sa ating katawan. Ayon sa isang study ng National Sleep Foundation sa US, meron pala talaga nitong nag-aaral sa tulog. National Sleep Foundation in US, they recommend 7 to 9 hours of sleep for adults aged 18 years old to 64. At least daw, merong 7 to 9 hours na tulog ang isang tao, lalo na kung siya ay nasa 18 years old to 64 years old. Alam naman natin yan eh. Kaya nga 'di ba ang ating pong mga anak pinatutulog nga natin kapag sila'y bata eh. Minsan nga lang na naguguluhan yung mga bata. Minsan magulo ang mga magulang eh. Sabi ng mga anak, dati pinatutulog nyo kami. Oh, ngayong natutulog kami, nagagalit kayo. 'Di ba mga bata, lagi natin pinatutulog paghapon. Matulog kayo. Hindi kayo lalabas na hindi kayo natutulog. Ganyan ang mga magulang natin nun eh. Pero nung kabataan na, tulog ng tulog, nagagalit naman tayo. Sasabihin, ano ba naman yan? Tulog kayo ng tulog. Sabi ng mga anak, magulo ang nanay ko. Dati pinatutulog kami, ngayon kami natutulog gising ng gising. Nung kami ay mga bata, gusto lagi kaming naglalakad. Pag nagpapakarga kami, hindi, maglakad ka. Ngayon naman kami lakad ng lakad, nagagalit din naman. Mga katwiran ng mga kabataan. Pero ang point natin, mahalaga ang tulog. Huwag kayong masyahan na meron kayong 3, 4 o 5 oras na tulog. It's not enough. Diba? Kailangan natin ng mas mahabang tulog. Kahit nakakasawa ng matulog ngayon, dahil sa sitwasyon, lagi nasa bahay, tulog nga yung iba. Pero hindi enough yung konting tulog. Another, number 3, building a career. Hindi pwede ang pwede na. Pagsisisihan mo yan eh. Kaya alam nyo, mahalaga, lalo sa mga kabataang nag-aaral, dapat yung kursong kinukuha nyo, gusto nyo. Pag hindi nyo gusto ang kursong kinukuha nyo, una, magsasayang kayo ng pera. Kasi next sem, mag-ship na naman kayo. Susunod na sem, mag-ship na naman kayo. Kaya alam nyo, dapat gusto nyo kinukuha nyo. Hindi yung sumasabay lang kayo sa gusto ng mga kaibigan nyo o kung ano yung uso. Huwag ganun. So kung anong gusto nyo, yun ang kunin nyo. Diba? Lalo na kung meron naman kayong pan-tuition. Diba? Tapos, hindi kayo magbo-bloom dyan. Nakatapos kayo, nakagraduate kayo, kumuha kayo ng trabaho, tapos ang ending, hindi nyo rin magugustuhan yan. Diba? Hindi kayo magbo-bloom. Kaya huwag kayong pipila sa maiksi. Kailangan ay gusto nyo yung pipilahan nyo. Kasi yung building a career, hindi pwede yung pwede na. Kailangan pinag-iisipang mabuti yan. Another, choosing a partner. Delikado yan pag sinabi mong pwede na yan. Sister Mikey, hindi pwede yung gano'n. Yung pwede na yan. Kailangan ay pinag-iisipang mabuti. Kasi nga raw, may kasabihan yan eh. Pag dalaga raw, yung albawa, 18 years old, mga teenagers, ang hinahanap daw niyan ay pogi,
mayaman, responsable, masipag, lahat nasa kanya. Oh, pag mga 25 years old na raw, nagbago na yan. Ah, pogi, responsable, ganyan yan. Pag mga 30 na, kahit hindi pogi, basta responsable. Ano? Pag mga 35, kung sino na mauna, ano? Pwede na yan. Ano? Hindi ganun, ha? Kasi pagsisisihan nyo yan pag ganyan. Pag pumipili ng partner, hindi pwede yung pwede na. Kailangan yung pinipili nyo, yung talagang gusto nyo, okay sa inyo, okay kayo. Diba? Hindi pwede yung pwede na. Hindi yung napilitan lang kayo o hindi yung kung ano pa man. Ano. So dapat ay tinitiyak mabuti yan. Kasi pag pakikisamahan mo yan habang ikaw ay nabubuhay. Pag nagkamali ka, ikaw ay sising-sisi buong buhay mo. Another, of course, number 5, serving the Lord. Hindi pwede ang pwede na yan. Kaya minsan nakakalungkot yung mga yung mga nag-i-special number minsan sa church, yung mga ganitong dialogue. Huwag na po ninyong pakinggan ang aking boses, yung mensahe na lang ng awit. Pasensya po, wala po akong practice. Ito naman po ay para sa Panginoon. Ha? Para sa Panginoon nga, tas wala kang practice? Mas malungkot yun. Ano? Yung laging ganong dialogue, yung pasensya po, hindi po ako nakapag-practice. By the way, sa Lord naman po ito. Ano? Mali yata yung dialogue. Sa Diyos nga yan So dapat lalo mong pinaghandaan. Huwag kayong kakanta ng hindi niya pinag-practicean. Kasi ibibigay mo sa Panginoon Pag para sa Panginoon, dapat ibinibigay natin yung best. Sabi ng Ecclesiastes o mga ngaral 10 ay ganito. Basahin ko sa inyo. Ano man ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Napakaganda nung verse ni Haring Solomon. Sabi niya, ano man ginagawa mo, pagbuhusan mo ng lahat ng makakaya mo. Diba? Lahat ng magagawa mo, do it with all your ability. Sabi ni Solomon. Itodo mo. Pag meron kang gagawin ito, todo mo lagi para sa Panginoon. Wag mong sasabihin, pwede na yan. 'Di ba? Kung kaya mo namang pagbutihan at gawin yung best sa bawat isa sa atin. 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as an approved worker. Do your best. Gawin mo yung best. Hindi yung good, hindi yung better. Ang sabi niya, do your best. Yung best ang ginagawa natin sa Panginoon. Yun ang kailangan ginagawa natin. Listen, stop saying, pwede na yan. Kung kaya pang pagbutihan. Diba? Gawin mo yung best mo, matutuwa ang Diyos sa'yo. So, hindi pwede, ang pwede na. Let's pray. Lord, salamat po sa inyo pong mga simple at mga practical na pagtuturo sa amin upang matuto po kami, mabigyan po kami ng mga simpleng panuntunan upang mabuhay kami ayon po sa inyo pong kalooban. Nawa po, naging inspirasyon sa aming lahat ang inyo pong mensahe ngayong araw na ito. Pagpalain po ninyo lahat ng nakasama namin sa live stream na ito at sa lahat pa ng mga makakapanood at makakapakinig po nito. Nawa po, pagpalain po ninyo ang aming pong mga frontliners. I-bless nyo po sila lagi sa pagtupad nila ng kanila pong mga katungkulan. Ang aming pong mga public officials, especially po ang aming pong mayor dito sa Cardona, vice mayor, ang aming pong mga konsehal, sa patuloy po na pagganap nila ng kanilang katungkulan hanggang sa mga aming pong mga barangay, ang aming mga kapitan at ang aming pong mga kagawad. I-bless nyo po sila, Panginoon, at tulungan palagi na magkaroon ng karunungan upang magawa nilang may kahusayan ng kanilang mga trabaho upang protektahan ang aming pong mga kababayan. Pagpalain po ninyo ang aming pong mga kababayan na mga positive sa COVID-19. I-bless nyo po sila, Panginoon. Tulungan sila na maging malakas, hindi lang ang katawan, kundi ang kanilang mga kalooban. Sapagkat alam po namin sa ganitong mga panahon, pinanghihinaan po sila ng mga loob. Pero dahil po sa ganitong mga pagkakataon, sa mga
pakikinig ng salita ninyo, sa mga suporta ng kanilang mga mahal sa buhay, alam po namin nakakaranas sila ng kalakasan po ng kanila pong mga kalooban. Ang aming po mga suspect sa mga ganitong sitwasyon, i-bless din po ninyo sila at nawa po paglabas ng mga ah, test sa kanila, maging negative po sila, Panginoon. Dalangin din po namin sa inyo ang inyo pong iglesia dito sa Cardona, pagpalain po ninyo at patuloy po na nawa po ay nananatili po kaming malakas sa aming pananampalataya sa inyo sa kabila po ng hindi po kami nagkikita-kita bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Muli po, Panginoon, ang pagpapala ninyo ay nawa sumagana po sa aming lahat. Ang aming prayer in Jesus' mighty name. Amen. So, tayo po ay magkakaroon po muli ng isang tanging awit. Nariyan ba? Marunong. Sister Carol, nag-invite ka na ba? Add ba? Sister Carol? Support po natin mga kapatid ang ating pong... Ayun. So, hello po, Sister Carol Alegre. Hello po. Bigyan po tayo ng isang tanging awit ng Sister Carol. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay papasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan mo'y di papabayaan sa iyong lamang. Tatakbuhan sa iyong lamang. Mananatili sa iyong lingid, sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lingid, masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga ang sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyong lamang. Tatapuan sa iyong lamang. Mananatili sa iyong lihim, sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masumpungan ka sa dakong lihim.
sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo lamang magpakay. Mananatili sa'yong lilim, sasampahin ka sa takong lihim. Mananatili sa'yong lilim, na masumpungan ka sa takong lihim. Mananatili sa'yong lilim, sasampahin ka sa takong lihim. Mananatili sa'yong lilim, na masumpungan ka sa takong lihim. Sa takong lihim. Papuri po sa Panginoon. Amen po. Papuri po sa Panginoon. Thank you po, Sister Carol. Isa pa, pasalubungin natin ang isang Carol. Thank you po, Sister Carol Alegre, sa pagbibigay po ng tanging awit. So, papuri po sa Panginoon. So, tayo po ay patuloy mga kapatid. Pagbabalita po natin. Sa Sunday po, ang ating pong live stream po ulit. 7:30 a.m. Po? So, sana po ay patuloy po namin kayong makasama sa YouTube at sa FB account po natin. Po? So, patuloy po nating supportahan yung ating pong YouTube channel. Lagi po kayo manunood ng ating pong mga videos po roon. Po? Much better po na nakaklik po yung ating pong bell para po nanonotify po kayo kung meron po tayong mga bagong mga upload na videos. Po? So, balita pa rin po natin mga kapatid. So, sa lahat po ng ating pong mga nakasama, papuri po sa Panginoon. Nawa po ay napagpala po kayong lahat. Po? Pakishare pa rin po natin ito. Para po mas marami pa pong makapanood at patuloy na mabago ang mga mentalidad natin. Po? Lalo na po sa paglilingkod natin sa Panginoon. So muli po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po. God bless po sa inyo pong lahat.